Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan si Gakko ay kinokontrol si Shinaya gamit ang virtual reality tool. Bigla namang nakaramdam ng pananakit ng ulo si Shin, dahil sa sobrang paggamit ng kanyang kakayahan, at sa puntong aatakihin na siya ni Shinaya, ay biglang dumating sina Mafuyo at Tor Amaro. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 68 at 69. Nagsimula ang chapter, kung saan nasiyahan si Tor Amaro at sinabi, na nice teamwork, habang sinambit ni Mafuyo, na anong pinagsasabi mo. Natutuwa na nananabik naman si Gakko, dahil may bago na naman siyang kakalabanin. Pagkatapos maharangan ni Gakko ang kanilang mga atake, ay muling kumilos sina Mafuyo at Tor Amaro, upang atakihin siyang muli. Nagagawa namang maiwasan ni Gakko ang bawat atake na kanilang binabato. Si Shin ay sumali na din sa kanilang laban, kung saan sabay nilang sinipa si Gakko kasama si Mafuyo. Muling nakaiwas si Gakko sa kanilang atake, at pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha ng dalawa, upang ihampas sila pababa. Sina Mafuyo at Shin ay humandusay sa sahig, at tumilapon din sila palayo kay Shinaya. Bago pa makatayo si Shin, ay agad siyang nilapitan ni Gakko, at mabilis na sinipa siya sa mukha. Naharangan naman ni Shin ang atake gamit ang kanyang mga kamay, ngunit tumilapon pa din ito palayo. Agad na bumangon si Shin at sinabi sa kanyang isipan, na bakit hindi ko mabasa ang kanyang iniisip. Pinagmamasdan ni Koji ang nagaganap na laban habang sinasabi sa kanyang sarili, na bigla silang napunta sa isang labanan, huli na ako para sumali. May napansin naman si Koji kay Shinaya at sinabi pa nito, na ang tibok ng puso niya, ang taong to, sa ganitong sitwasyon ay natutulog ba siya? Hindi maaari, at ang tunog na naririnig ko, parang mula sa precision equipment. May kakaibang nangyayari dito. Pero kung bigla kong sasabihin na natutulog ang taong yan, hindi ba iisipin nilang baliw ako? Kung mali ako, nakakahiya yon. Hindi naman sumusuko sina Tor Amaro, Shin at Mafuyo na labanan si Shinaya. Pinaulanan ng bala ni Tor Amaro ang kanilang kalaban, at pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang patalim. Habang umiiwas si Shinaya sa mga bala, ay nagpunta si Shin sa kanyang likod, at sinalo ang sandatang inihagis ni Tor Amaro. Ginamit ni Shin ang sandata, at inatake ng paulit-ulit si Shinaya, na nagagawa naman niyang iwasan. Bigla namang napahinto si Shinaya, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ulo. Nagtataka sina Shin kung ano ang nangyayari sa kanya, habang ipinakita si Gakko na tumama ang kanyang ulo sa pader. Nagalit si Kishima kay Gakko at sinambit, na ano bang ginagawa mo? Sinabi ni Gakko, na Kishima, ang espasyo ay limitado lang, habang patuloy na pinagmamasdan ni Shin ang kinikilos ni Shinaya. Sinaad ni Shin, na nagpapakita siya ng mga galaw na kakaiba ngayon, habang sinambit ni Mafuyo, na ito na ang ating pagkakataon. Sinabi ni Kishima, na huwag mong gamitin ng sobra si Shinaya, habang sinambit ni Gakko, na naiintindihan ko, pag-iisipan ko, sino ba ang taong to? Siya ay natutulog ng buong oras. Sinaad ni Kishima, na isang karaniwang manggagawa lang na inarkila namin, hindi siya madaling hanapin, kakaunti lang ang mga tao, na may kakayahang gawin ang mga galaw mo. Gumamit pa ako ng online ad para makakuha ng mga aplikante. Sinabi ni Gakko, na bakit hindi na lang tayo gumamit ng online ad para makakuha ng mga recruits. Sinambit ni Kishima, na ano? Mahalaga na sila i-interviewin ng direkta, Gakko. Sabi ng boss, ang ating mga tao ang pinakamahalagang yaman. Sumang-ayon naman si Gakko at sinabi pa nito, na magbibigay ako ng sakit sa katawan sa kanila, at sino man ang makaligtas, ay isasali natin siya sa ating grupo. Pagkatapos magsalita ni Gakko, ay agad niyang inatake ang tatlo, kung saan nagdugo ang kanilang mga mukha. Sinundan ni Gakko si Mafuyo, at sinipa ito sa ulo, na naging dahilan upang bumagsak siya sa lupa, at pagkatapos ay muli siyang sinipa ni Gakko, at siya ay bumunggo sa mga bato. Tuluyan ang bumagsak si Mafuyo, at si Tor Amaro naman ang pupuntiryahin ni Gakko. Bago pa tamaan ni Gakko si Tor Amaro, ay biglang dumating si Koji, kung saan binuhat niya siya kasama si Shin, at agad na tumakbo palayo sa kalaban. Sinusubukan naman ni Mafuyo na bumangon, ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Shin, noong hinihikayat niya itong tumakas. Ang naalala na sinabi sa kanya ni Shin, ay kung hindi ko kayang lumaban ngayon, hindi ko na makikita ang hinaharap kung saan magiging mas malakas ako.
Nilapitan ni Kaji si Mafuyo upang hikayatin siya na umalis na sila dito, ngunit ayaw ni Mafuyo. Naglakad si Mafuyo pasulong habang sinasabi na Shin, maghihiganti ako sa'yo dahil dito. Sana hindi mo na lang sinabi iyon. Hinarap ni Mafuyo ng mag-isa si Shinaya habang sinambit ni Kaji sa kanyang isipan na paano nila nagagawa yun. Palagi akong natatakot gumawa ng maliliit na pagkakamali at natitigilan ako. Paano nila nagagawang hindi man lang mag-atubili sa harap ng ganitong kakilakilabot na kaaway? Si Toremaru ay nakabangon na at sinabi na hindi ka makararating ng malayo gamit ang mga paa mong yan, alam mo ba? Kailangan mo ba ng masasakyan? Sumakay si Mafuyo sa sandata ni Toremaru at pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang natitirang lakas upang paliparin si Mafuyo. Nagawang makalapit ni Mafuyo kay Shinaya, ngunit sa halip na tamaan niya ito ng suntok, ay siya ang tinamaan sa mukha. Si Mafuyo ay bumagsak sa likuran ni Shinaya, at maging si Toremaru ay bumagsak na din sa lupa. Sinambit ni Kaji na mga test taker lang sila tulad ko, at talong-talo na sila. Pero bakit sobrang napakakulpa din nila? Nakakahiya ako. Bigla namang nagpakita sa kanyang likuran si Shin at sinabi na pasensya na, pero isa akong clairvoyant. Nababasa ko ang mga iniisip mo. Makinig ka, kung ikahiya mo rin lang, mas mabuti pang subukan mo, at baka mas gumaan ang pakiramdam mo tungkol sa sarili mo. Inalis ni Kaji ang bumabalot sa kanyang tenga at sinabi na sana nga. Mayroon akong ideya. Sasamahan mo ba ako? Inilipat naman ang scene kina Mr. Sakamoto kung saan may nakita silang deer. Nilapitan ni Akira ang hayop at sinambit na napakalaking deer. Naalala naman ni Mr. Sakamoto si Kishima habang biglang magsigawan ang mga hayop sa paligid. Sinambit ni Mr. Sakamoto sa kanyang isipan na kumikilos ng kakaiba ang mga hayop. Okay lang kaya si Shin? Inilipat ang scene kay Gako kung saan sinabi nito na Kishima, hindi ako makakita sa kaliwa sa hindi malamang rason habang sinabihan siya ni Kishima na huwag mong sirain yan. Sinambit naman ni Kaji kay Shin na nakakasiguro ako na may kumokontrol kay Shinaya sa malayo, ang aktwal na operator ay nasa ibang lugar. Tinanong ni Shin kung paano niya ito nalaman habang sinabi ni Kaji na dahil sa tunog. Naririnig ko ang mga parating na tunog sa pamamagitan ng kanyang mga goggles. Hindi naman makapaniwala si Shin sa sinabi ni Kaji at tinanong nito kung paano yon naging posible. Namangha si Gako sa nalaman niya kay Kaji, at naging interesado na siya sa kanya. Sinabihan ni Kaji si Shin na papalapit na siya, at sa isang iglap ay napunta si Shinaya sa kanilang likuran. Nagpakawala ng malakas na suntok si Shinaya, habang itinulak ni Kaji si Shin, at nagawa nilang makaiwas. Tumama ang atake ni Shinaya sa lupa, habang may natuklasan si Kaji. Sinabi niya sa kanyang sarili na alam ko na. May delay sa mga galaw ng taong to. Kaya ko siyang maiwasan. Bigla namang gumuho ang lupa na natama ng suntok ni Shinaya, at silang tatlo ay nahulog pababa. Ang mga bato na nahulog sa loob ay lumikha ng echo na napansin ni Kaji. Sinambit ni Kaji na isang kuweba. May echo din, maganda ito. Tinawag naman ni Shin si Kaji at tinanong na paano mo naiwasan yun kanina. At anong ibig mong sabihin sa lag? Nagtataka si Kaji kung paano nalaman ni Shin ang sinabi niya tungkol sa lag, at sinambit nito na sinabi ko ba yun ng malakas, habang sinaad ni Shin na sinabi ko na sayo diba? Isa akong clairvoyant, nababasa ko ang isipan ng mga tao. Sinabi ni Kaji na seryoso. Nakakahiya ako habang sinambit ni Shin na kalimutan mo muna yan sa ngayon. Inisip ni Kaji na sa tingin ko, ang device na suot ni Shinaya ay may malubhang depekto. May kaunting kabagalan habang tinanong ni Shin na anong ibig mong sabihin. Sinambit ni Kaji na naririnig ko ang mga tunog na natatanggap niya, medyo mahina, pero naririnig ko ang operator. Kapag ang kalaban na nagko-control ng remote ay sumusuntok, gumagalaw si Shinaya ng kalahating segundo pagkatapos. Kung malalaman ko ang kaunting delay na yon, maaari kong mahulaan ang mga galaw niya. Pero kung ako lang, ang pag-iwas lang ang kaya kong magawa, pero kung magagawa mo rin. Sinaad ni Shin na hindi ko siya naririnig, habang sinabi ni Kaji na alam ko, pero isa kang clairvoyant. Sinambit ni Shin na tama ka. Kung babasahin ko ang iyong isipan, ay malalaman ko din.
Inihanda na ng dalawa ang kanilang sarili para harapin si Gako, at sinabi din ni Kaji na kaya natin siyang talunin ng magkasama. Nagsimula ng kumilos si Gako upang lapitan ang dalawa, habang narinig ni Kaji ang pagkilos ng kalaban at sinambit sa kanyang isipan na ang tunog na yun. Isang straightforward punch. Madaling nakaiwas si Kaji sa suntok ni Shinaya, habang tinamaan naman sa mukha si Shin. Tinanong ni Kaji si Shin na anong nangyari. Dapat binabasa mo ang iniisip ko. Agad na bumangon si Shin at sinabi sa kanyang sarili na wala ring silbi, sa oras na isalin ni Kaji ang mga galaw ng kalaban sa isip, ay huli na. Muli namang pinalalahanan ni Kaji si Shin, ngunit huli na ito at nasa harapan na niya ang paa ni Shinaya. Si Shin ay tinamaan ng sipa sa mukha, at siya ay tumalsik palayo sa dalawa. Sinambit ni Gako na anong problema nila. Akala ko aatakihin nila ako ng kahit papaano. Labis na nababahala si Kaji dahil hindi gumagana ang kanilang plano, habang sinabi ni Shin sa kanyang isipan na ang lakas nun. Hindi ako makagalaw. May naalala ako, parang may ganitong nangyari na dati. Nabulag ako ng lason, pero binasa ni Mr. Sakamoto ang mga galaw ng kalaban at binalaan ako. Ngayon na naiisip ko, talagang kahanga-hanga yun. Kung sana'y mas katulad ni Kaji si Mr. Sakamoto, baka matulungan niya akong masabihan ng mas mabilis. Teka, pero hindi iyon ang problema. Naalala ni Shin ang sinabi sa kanya ni Lola Mia na 5 minuto lang sa isang araw ang pinakamataas mo. Ngayon, kung gusto mong mamatay, gawin mo kung anong gusto mo. Sinambit ni Shin na ang maghintay lang para sa mga instructions ay hindi cool. Gusto kong magsimula ng aksyon, kalimutan na ang limitasyon. Si Shinaya ay nagtungo sa kanilang harapan at nagpakawala ng isang suntok, ngunit nagawa ng makaiwas ni Shin kasama si Kaji. Napahanga naman sa kanila si Gako, habang ipinakita si Shin na muling ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Sinaad ni Shin na kailangan ko lang tingnan ang hinaharap ni Kaji. Si Shinaya ay muling kumilos, kung saan nagtungo ito sa harapan ni Shin, upang suntukin siya sa mukha. Bigla namang tumalon si Shin upang iwasan ang papadating na atake ni Shinaya, at habang nasa ere ito ay nag-counter siya ng isang sipa. Tumama ang atake ni Shin sa leeg ni Shinaya, habang ipinakita si Gako na nakadepensa ngunit dahil sa delay kaya tumama pa rin ito. Sinabi ni Shin sa kanyang sarili na hindi ko alam kung gaano ako magtatagal, habang may hawak na pagkain si Gako at sinambit na Kishima. Pwede bang hawakan mo muna ito para sa akin? Dito na natatapos ang chapter 68 at 69 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.